Minsan po ba, nakaranas na rin kayo na magduda sa inyong sarili? Have you experienced self-doubt? Kung ang sagot po ninyo ay oo, paminsan-minsan ay nagdududa kayo sa sarili ninyo, may good news po ako sa inyo. Tanong niyo sa akin, ano? Normal kayong tao. Dahil bilang tao, may kapasidad tayong palaging suriin ang ating mga sarili at bilang tao, meron tayong kapasidad na ma-recognize o makita sa ating mga sarili yung ating mga kahinaan. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong Pedro na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ninyo ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala naman kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, kay mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan po ba, nakaranas na rin kayo na magduda sa inyong sarili? Have you experienced self-doubt? Kung ang sagot po ninyo ay oo, paminsan-minsan ay nagdududa kayo sa sarili ninyo, may good news po ako sa inyo. Tanong niyo sa akin, ano? Normal kayong tao. Dahil bilang tao, may kapasidad tayong palaging suriin ang ating mga sarili at bilang tao, meron tayong kapasidad na ma-recognize o makita sa ating mga sarili yung ating mga kahinaan. Kaya minsan nararamdaman natin parang may kulang sa akin, parang I am not good enough, I am not enough, I am weak. And that's okay. Mas nakakatakot nga yung mga taong walang ka-self-doubt, self-doubt. Yung mga taong sobrang taas ng kumpiyansa sa sarili, nagiging sobrang mayabang. At kapag ang isang tao wala ng pagdududa sa kanyang sarili, kuminsan, pakiramdam niya kaya niyang lahat. Hindi niya kailangan ng tulong ng Diyos, hindi niya kailangan ng tulong ng ibang tao. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayong araw ng linggo ay nagpapakita ng karaniwang reaksyon ng tao kapag siya'y pinagtitiwalaan ng Diyos ng isang misyon. Si Propeta Isaias tinatawag upang maging tagapagpahayag ng Diyos. At ano ang sabi niya? Paano ako magiging tagapagpahayag? Madumi ang aking mga labi. Madumi ang aking pagkatao.
Si San Pablo sa ikalawang pagbasa, anong sabi niya? Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga apostol. Alam niya sa sarili niya na bago siya tinawag ni Jesus upang maging tagapagpahayag ng mabuting balita, siya mismo ang nagpapapatay sa mga nagpapahayag ng mabuting balita. He was a killer, a persecutor of the followers of Jesus. Alam niya na hindi siya karapat-dapat sa misyong ipinagkakatiwala sa kanya ng Panginoon. At sa ebanghelyo natin ngayon, matapos na makita ni Simon Pedro ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, ano ang sabi niya? Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Because whenever we see the goodness of God, and whenever we experience God's goodness in calling us and trusting us, the more that we realize that we are unworthy of Him. Uulitin ko, mas nararamdaman mo ang kabutihan ng Diyos, mas nararamdaman mo ang pagtitiwala ng Diyos sa iyo kapag ikaw ay pinagtitiwalaan ng isang misyon ng Panginoon. Normal na maramdaman mo na hindi ka karapat-dapat. Kaya yung self-doubt, ito ay magandang indikasyon na ikaw bilang tao, marunong ka pa rin kumilala sa katotohanan ng iyong pagkatao. At ano ang katotohanan ito? Na hindi tayo perpekto. May mga kahinaan tayo. Aaminin ko sa inyo, until now, I have episodes of self-doubt. Maraming pagkakataon pa rin sa buhay ko bilang pari na nagdududa ako sa sarili ko. There are times na pag nag-homily ako, no matter how I prepare, no matter you think that I deliver it well, minsan disappointed ako sa sarili ko. Bakit yun lang yung nasabi ko? Bakit parang hindi naman effective yung pamamaraan kung paano ko ito sinabi? Parang may kulang. And you know what is touching? Tanong niyo sa akin yung mga pagkakataong disappointed ako sa sarili ko, pero may lalapit after the Mass, telling you, Father, we are blessed by your homily. We just heard what we needed to hear. Father, tinamaan kami. Father, na-touch kami. And I wonder, what is it that made it successful? What is it that made other people blessed? It is not my imperfection. It is God's goodness. After all, kapag ginampanan mo ang mission mo at tumugon ka sa Panginoon, yung pagkukulang mo, pinupunan ng Diyos. At ang gusto lang naman ng Panginoon ay matuto tayong magtiwala sa Kanya. In the gospel that we have heard today, the night before they encountered Jesus, nangisda sila pero wala silang nahuli. Pero, nang sinabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat, despite of doubt, kahit nagdududa sila, Simon, kung may mahuhuli ba sila, kasi magdamag na nga silang nagsumikap, wala. Pero nang sinabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat, at nang sumunod sila, nakahuli sila ng marami. Perhaps we are not succeeding, not because of our imperfection, but because we are doing things alone. Baka kaya hindi tayo nagtatagumpay, baka kaya tayo palaging disappointed kasi palaging mag-isa mong ginagawa ang mga bagay-bagay without Jesus. Baka kaya wala tayong nahuhuli dahil hindi natin kasama si Jesus sa ating mga desisyon at hindi natin ini-involve ang Diyos sa buhay natin. My dear brothers and sisters, the invitation of Christ is not just for us to do our mission, but to do our mission with Him. Hindi lang tayo tinatawag na maging mamamalakaya ng mga tao, kundi maging mga mangingisda o mamamalakaya kasama ni Jesus. Do I hear an amen? And believe me, no matter how imperfect you are, God will help you
and you will succeed. Do I hear an amen? At panguli, yun naman talaga yung punto. Kaya tayo tinatawag ni Jesus sa kanyang misyon. Hindi lang para gawin natin kung ano yung gusto niyang mangyari, kundi upang lumalim ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya kapag nakakaranas ka ng self-doubt, huwag kang huminto doon. Hindi dapat huminto ang buhay mo sa frustration, disappointment. Ang imperfections mo, ang self-doubt mo, ay dapat magpalago ng tiwala mo sa Panginoon. At yun yung pinakamahalaga. The more that we doubt ourselves, the more that our trust in God should increase. Have you realized, alam naman ng Diyos yung mga self-doubts natin. Alam naman ng Diyos yung mga imperfections natin. Alam naman ng Diyos yung mga kahinaan natin. Alam ng Diyos yung kahinaan ni na Isaias, San Pablo, Simon Pedro, at mga unang alagad. Pero tinawag sila hindi dahil qualified sila. Tinawag sila hindi dahil perpekto sila. Tinawag sila sapagkat nakikita ng Diyos ang potensyal nila. At ganun ka din. Ang nakikita mo sa sarili mo, puro kahinaan mo. Pero may nakikita ka, pero may hindi ka nakikita na nakikita ang Diyos sa iyo. At ang Diyos, nagtitiwala sa iyo kahit wala kang tiwala sa sarili mo. God believes us more than we believe ourselves. Kaya pwede ba, sa araw na ito, magpasya kang magtiwala sa Diyos na nagtitiwala sa iyo. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.